Eunice POV. Nang magising ako ay kaagad ako nataranta dahil naalala ko mga anak ko. Nurse, ang mga anak ko? Tanong ko kaagad sa kanya. Relax lang po kayo, Mrs. Chief. Okay na po ang kambal at wala pong nangyaring masama sa kanila. Maayos na po sila ngayon. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig ko kaya bumangon ako dahil gusto ko silang puntahan. Pero habang nasa hallway ako ay narinig ko na nagkakagulo ang mga doktor at nurses. May paparating daw na pasyente at may tama ito sa ulo. Liliko na sana ako sa pasilyo papunta sa mga anak ko nang biglang nahagip ng mga mata ko ang mga taong kararating lang. Namukhaan ko ito at nalaman ko na mga kasamahan ito ni Eman. Hindi ko sana papansinin pero bigla ko namang nakita ang kamay ng pasyente. At malinaw ko nakikita ang singsing niya. Binundol ng kaba ang dibdib ko. Mabilis ako naglakad papunta sa kanila. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Dahil kitang-kita kong asawa ko na naliligo sa sarili niyang dugo. Mrs. Chief, tawag sa akin ng isa sa mga kasamahan niya. Chiefy? Nautal na tawag ko sa kanya. Chiefy? Bakit siya pa? Bakit? Umiiyak ako habang sumisigaw. Dok, iligtas niyo pong asawa ko. Chiefy, sorry. Sorry please, huwag mo naman akong iiwan. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ka pa namin. Mahal na mahal kita. Umiiyak ako habang kinakausap ko siya. Mrs., hanggang dito na lang po kayo. Sabi sa akin ng nurse at sinara na ang operating room. Papasukin niyo ako. Ang asawa ko. Pakiusap ang asawa ko. Mrs. Chief, huminahon po kayo. Paano ko hihinahon kung nasa loob ang asawa ko at nag-aagaw buhay? Sabihin mo nga sa akin paano? Bakit siya pa? Bakit? Hindi po namin inaasahan na may sniper pala at si Chief kaagad ang pinunteriya niya. Lalo pat hindi napaghandaan ni Chief ang nalaman niya. Sabi nito sa akin. Anong nalaman niya? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Nakapatid niya si Albert. Sagot nito sa akin. Kahit ako biglang napatulala sa nalaman ko. Magkapatid sila? Pero paano? Kapatid raw niya ito sa ina at kuya siya ni Chief. Sagot niya sa akin na ikuyom ko mga palad ko sa galit. Dahil kung kapatid niya ito ay bakit kailangan pa niya itong ipapatay? Ano bang klase siyang tao? Tao pa ba siya? Hayop siya. Wala siyang puso. Napakasama niyang tao. Ayon sa sinabi ni Albert ay pinabayaan daw siya ng ina nila at mas pinili nito si Chief. Kaya siguro ganun katindi ang galit niya sa kapatid niya. Pero hindi naman kasalanan ni Eman yun. Kaya bakit kailangang idamay niya to? How is my son? Biglang dumating ang daddy ng asawa ko. Nasa loob at nag-aagaw buhay, sagot ko sa kanya. Sabihin niyo sa akin, alam niyo ba na kapatid ni Eman si Albert? Tanong ko sa biyanan ko. Hindi ito sumagot at nakatingin lang siya sa akin. Kaya alam ko nang sagot niya sa tanong ko dahil hindi man lang siya nagulat nang tanungin ko siya. Anong klaseng ama kayo? Bakit hindi niyo sinabi kay Eman? Bakit hinayaan mo sirain nila ang buhay nila? Bakit hinayaan niyo magpatayan sila? Galit na tanong ko sa kanya. Hindi ko na kayang kontrolin ang emosyon ko. May dahilan ako. Sagot niya sa akin. Kung ano man yan ang dahilan mo, wala akong pakialam. Hindi ka malang ba naawa sa anak mo? Sa mga apo mo? Bakit ba ganito ang ginagawa mo sa kanya? Bakit? Galit na tanong ko sa kanya. Dahil nangako ko sa mami niya. Dahil nangako ko na hindi ko sasabihin sa anak kong katotohanan. Mas mahalaga pa bang pangako mo sa mami niya kaysa sa kanya? Alam ko na alam mong nangyayari sa paligid, sa pagitan nilang dalawa pero hindi mo man lang siya inayos at hinayaan mo na lumaki ang gulo. Huwag kang magsalita na parang hindi ka kasali sa gulo dahil kasama ka sa pinag-aawayan nila. Biglang sabi ng mami ni Isame. Kahit gumuho pang mundo, ay hindi ko nagustuhan si Albert. At ikaw, anong ginawa mo? May ginawa ka bang tama? Nasaan ang anak mo? Nasa kulungan na ba? Matapang na tanong ko sa kanya. Bastos ka! Tumigil na kayo. Kalmadong sabi ng daddy ni Eman. Pagsabihan mo yung asawa ng anak mo, manahimik ka na. Kung wala kang ibang sasabihin ay umalis ka na. Honey! Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo ngayon. Nasa loob ang anak ko't nag-aagaw buhay kaya umalis ka na lang. Dahil hindi ka kailangan dito. Kalmadong sabi ng daddy ni Eman sa asawa niya. Natahimik ng mami ni Isame at umupo lang ito. Pasensya ka na anak.
Alam kong ako may kasalanan na lahat ng ito dahil hindi ko iniisip ang anak ko at mas iniisip ko pa ang pangako ko sa mami niya. Saad niya sa akin. Hindi na ako nagsalita at nanahimik na lang ako. Kanina pa sa loob si Eman at hindi pa rin lumalabas ang doktor, kaya mas lalo akong nag-aalala. Pero napatay ako bigla sa kinauupuan ko dahil para nagkakagulo mga nurse. May mga nagmamadaling lumabas kaya mabilis akong lumapit sa isa sa kanila. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa asawa ko? Kailangan po namin magsalin ng dugo dahil marami na pong dugo ang nawala sa kanya. Sagot ng nurse sa akin. Miss, nakikiusap ako. Papasukin niyo ako. Gusto ko makita ang asawa ko. Miss, ang asawa ko iligtas niyo siya. Nakikiusap ako. Umiyak na pakiusap ko sa kanya. Mrs., nakikiusap din po ako na kumalma lang po kayo. Dahil hindi pa po magaling ang tahi niyo. Gagawin po namin ang lahat ng makakaya namin para maging maayos siya. Sabi niya sa akin. Mabilis na sumara ang pinto ng operating room at naiwan akong nakaupo sa sahig. Nawalan na ng lakas ang mga tuhod ko at hindi ko na kaya pang tumayo. Panginoon, ano po bang pagsubok ito? Wala na po ba itong katapusan? Nakikiusap po ako na huwag niyo naman pong pabayaan ang asawa ko. Ganon din ang mga anak ko. Hindi ko po kakayanin na mawala sila sa buhay ko. Hindi ko na po kaya mag-isa. Sawang-sawa na po ako mag-isa kaya sana po huwag niyo naman po silang kunin sa akin. Nagmamakaawa po ako sa inyong iligtas niyo po sila. Pilit akong pinapatayo ng mga kasama ko dito pero ayaw ko. Mas gusto ko nang umupo dito sa tapat ng pintuan para kapag lumabas ang doktor ay malaman kung lagay ng asawa ko. Habang tumatagal ay mas lalo akong kinakabahan. Never kong na-imagine na iiwan ako ng asawa ko sa ganitong paraan. Hanggang sa lumabas na ang doktor. Kamusta na pong asawa ko? Ano pong lagay niya? Kaagad na tanong ko sa kanya. Natanggal na namin ang bala sa ulo niya pero hindi ko pa matitiyak sa'yo ang kaligtasan niya dahil masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. Under observation pa siya sa ngayon. Maaaring makoma siya o mawala ng mga alaala. Sagot sa akin ng doktor. Dok, ang pasyente! Sigaw ng isang nurse mula sa loob. Dok, anong nangyayari? Natatakot na tanong ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot at mabilis siyang pumasok sa loob. Sumunod ako sa kanya at kitang-kita kong pagbagsak ng pulso ng asawa ko hanggang sa unti-unting nang nag-straight line nito. Habang patuloy sa pag-revive ang doktor sa kanya. Hindi, Chiefy. Huwag ka sumuko, please. Please, Chiefy. Eman, huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming iwan. Kailangan ka ng kambal natin. Kailangan kita. Umiiyak na kausap ko sa kanya. Chiefy ko, please. Eunice POV. After 5 years, nagmamadali akong umalis dito sa shop dahil pinapatawag na naman ako ng teacher na anak ko. Nakipag-away ang lalaki kong anak. Kindergarten siya, talagang palagi na lang akong pinapatawag ni teacher. Maaga ka na lang magsara mamaya, sabi ko sa staff ko. Dahil sa pagmamadali ko'y nakalimutan ko na magpaalam sa kanila, kaya tumawag na lang ako sa kanila. Nagmaneho na ako papunta sa school ng mga anak ko. Nang makarating na ako'y huminga muna ako ng malalim bago ako pumasok sa loob ng guidance. Pangatlong beses ko na ito ngayong buwan. Kaagad ako niyakap na anak ko, samantalang masamang tingin ang pinukol sa akin ng ginang. Kaya ganyan na ugali ng anak mo dahil hindi mo pinapalaki ng maayos, kinukonsinti mo pa? Biglang sabi sa akin ng nanay ng classmate niya. Excuse me, pinapalaki ko ng maayos ang anak ko at alam kong hindi siya mananakit ng walang dahilan. Bakit hindi mo itanong sa anak mo kung ano bang ginawa niya sa anak ko? Kalmado ako, pero sa loob-loob ko'y para na akong sasabog sa galit. Walang ginagawang anak ko. Talaga? Ang bata pa ng anak mo para mambuli. Tapos ngayon na lumaban ang anak ko ay kasalanan pa niya? Sana naman huwag niyong isisi lagi sa anak kong lahat dahil alam natin dito kung ano bang nangyayari. Sa una, pangalawa ay walang pinagkaibat ngayon, ganun pa rin ang dahilan ng away nila. Matapang na sabi ko sa kanya. Bakit? Totoo naman na walang amang mga anak mo. Huwag kang magsalita nang hindi mo alam ang nangyayari kasi wala kang alam. Hayaan mo't ililipat ko na lang ang anak ko para malayo sa anak mo. And please lang pangaralan mo anak mo dahil baka maging problema mo siya sa hinaharap. And FYI, may amang mga anak ko. Hindi ito nagsalita at inirapan niya lang ako. Nagpaalam na ako sa teacher para umuwi na kami ng anak ko. Tahimik lang silang dalawa sa backseat. Mommy, I'm sorry po. Umiiyak na sabi sa akin ni Judah.
It's okay anak, alam ko naman na may reason ka, pero sana next time piliin mo na lang na manahimik. Dahil ayoko na nasasaktan ka o nakakapanakit ka. Malumani na sabi ko sa kanya, kilala kong anak ko at alam ko na mababait sila, na hindi sila kagaya ng ibang bata. Pero aware din ako sa kung bakit sila ganito, lalo ng panganay ko sa kambal. Kaya ginagawa kong lahat para maintindihan nila ang nangyayari sa amin. Si Mike pong nauna, Mommy. Siya pong nang-asar kay Judah. Sinulatan pa po niya ang uniform ni Judah pagkatapos po sinuntok niya. Kaya wala pong kasalanan si Judah, Mommy. Sabi sa akin ni Julia. Naniniwala ako sa inyo. Kasi ako nagpalaki sa inyo. Lilipat na lang tayo ng ibang school para iwas gulo na rin. Sabi ko sa kanila. Alam kong nahihirapan sila at ganun na rin naman ako. Masakit sa akin na makitang nagkakaganito sila. Pero kailangan naming mabuhay at mag-move forward. Kailangan ako ng mga anak ko, kaya kailangan ko maging malakas para sa kanila. Dito na kami sa Iloilo nakatira. May pinatayo akong grocery store at coffee shop. Kaya doon ako kumukuha ng mga panggastos namin sa araw-araw. Partner ko sa coffee shop si Ating Micaela dahil sa kanya ako kumukuha ng mga cakes. Pagdating namin sa bahay ay nagluto na ako ng lunch namin. Kapag ganitong nangyayari sa mga anak ko ay hindi ko sila iniiwan. May kinuha akong nanny para sa kanila. Pero kapag nasa trabaho ako ay may nag-aalaga sa kanila. Mga anak, finish yun ang food nyo dahil mamamasyal tayo, sabi ko sa kanila. Okay po, Mommy. Panabay na sagot nila sa akin. I think it's time for us to bond dahil medyo matagal na rin yung huling gala namin. Masaya kaming bumiyahe papunta sa mall. Una naming pinuntahan ay sa palaruan. Hinayaan ko silang magsawa sa paglalaro ng 2 oras. Nakangiti ako habang kinukunan ko sila ng pictures. Kung noon hindi ako nagpo-post online, ngayon naman ay halos araw-araw. Ayaw ko nang magsayang ng oras. Dahil gusto ko nang mag-ipon ng mga memories kasamang Miracle Twins ko. Habang pinagmamasdan ko sila, ay palaging bumabalik sa akin ang hirap na naranasan ko 5 years ago. Pero kinaya ko mag-isa. At hanggang ngayon ay kinakaya ko pa rin kahit na nasasaktan pa rin ako. Pero dahil nasa tabi kong mga anak ko, ay wala akong hindi kakayanin. Thank you po, Mommy. Super happy po kami. Nakangiting sabi ni Judah sa akin. Me too, baby. Saan tayo pupunta next? Tanong ko sa kanila. Sa mga toys po, Mommy. If okay lang po. Tanong sa akin ni Julia. Of course, baby. Nakangiting sagot ko sa kanya. Naglakad na kami papunta sa department store. Pagpasok namin ay kaagad na pumunta ang mga anak ko sa laruan na gusto nila. $1 napili ni Julia at baril naman ng laruan kay Judah. Paglaki ko, Mommy, gusto ko rin po maging pulis, sabi niya sa akin. Gumiti ako sa kanya pero sa loob-loob ko ay ayaw ko na maging pulis siya. Ayaw ko na matulad siya sa daddy niya. Hindi ko kayang makitang anak ko sa hinaharap na mahirapan. Dahil mas gusto ko nang mamuhay siya ng normal. Ako naman po gusto ko pong maging model, Mommy. Nakangiting sabi ni Julia. Opo, kahit na ano pong gusto niyo. Nakangiting sabi ko. Mahal kong mga anak ko. At gusto ko silang suportahan sa lahat ng pangarap nila. Pero pagdating kay Judah ay hindi ko alam kung kaya ko ba. Pero ayaw kong isara ang pinto para sa kanya. Nagbayad na ako at inabot na kami ng gabi. Kaya nagpa siya kaming dito na rin kumain. Pagdating namin sa bahay ay tulog na silang pareho sa sasakyan kaya binuhat ko na lang sila. Habang natutulog ang mga anak ko ay nakangiti akong pinagmamasdan sila. Bukas ay pupunta ako sa ibang school para ilipat silang 2. Napatingin ako bigla sa larawan namin ni Eman na nakapatong sa mesa. Kamusta ka na, Chiefy? Okay ka lang ba? Kami ng mga anak mo nasa maayos naman ngayon. Sana'y maging maayos ng lahat. Miss na kita. Kung pwede lang kitang yakapin ay gagawin ko. Pero wala naman akong magagawa. Mahal na mahal kita, Chiefy, at hihintayin ko muli nating pagkikita. Kausap ko sa larawan niya. Pinunasan ko mga luha ko at hinalikan ko mga anak ko bago ako lumabas. Humiga ako sa kama ko, niyakap ko malambot kong unan. Sa loob ng 5 taon ay mag-isa na akong natutulog, pero kinaya ko dahil kailangan kong kayanin. Pumikit na ako para matulog dahil bukas ay panibagong araw na naman. Maaga akong gumising dahil kailangan kong pumunta sa school ni Judah. Tapos diretso ako sa bago niyang papasukan.
Nang matapos ko na siyang i-enroll, ay kaagad akong dumaan sa coffee shop dahil ngayon ang delivery ng mga stocks namin. Hands-on ako sa negosyo namin ni Ate Micaela dahil gusto ko na maging lifetime business to. Kaya hindi ko to inaasa sa mga empleyado ko dahil alam ko marami rin silang ginagawa. Pero habang nasa kalagitnaan ako ng pag-receive ng mga stocks ay biglang tumawag sa akin ng manager ko sa grocery store. May nanloob daw sa store pero nahuli naman daw ito kagad kaya nandun na ito sa presinto. At kailangan ko raw na pumunta doon. Tinapos ko na lang muna ang ginagawa ko bago ko pumunta sa presinto. Mrs. Chief, gulat na sabi ng isang pulis. Good afternoon po. Nandito ako dahil ako po yung may-ari ng grocery store na nilooban kanina. Magalang nabati ko sa kanya. Pasok ka sa loob. Saad niya sa akin. Salamat po. Nakangiting sabi ko bago ako pumasok sa loob ng presinto. Pero biglang nawalang magandang ngiti ko dahil sa taong nasa harapan ko. Hindi ko inaasahan na makikita ko siyang muli. Hindi ko alam kung tutuloy ba ako, lalo na't nakatitig kami sa isa't isa. Parang hindi ako makahinga habang nasa harapan ko siya. Nakatingin siya sa akin ngayon at halos wala namang nagbago sa kanya. Malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Siya pa rin ang taong nakilala kong suplado. Pero nagtataka ako dahil nandito siya ngayon sa Iloilo at bumalik na ulit siya sa trabaho niya bilang isang pulis. Anong kailangan mo dito? Tanong niya sa akin. Ako yung may-ari ng grocery store, sagot ko sa kanya. Pangalan? Suplado na tanong niya sa akin. Eunice Castillejo. Eunice Castillejo po, sagot ko sa kanya. May mga sinasabi siya sa akin pero halos wala naman ako maintindihan. Pwede ka na umuwi, hindi ka na rin naman nakikinig, sabi niya sa akin. Salamat po, sagot ko sa kanya at mabilis akong lumabas sa presinto. Hindi ko na rin pinansin ng mga bumati sa akin ng mga pulis dahil gusto ko na lang na makalayo na sa kanya, na makalayo na sa lugar na yon. Mas mabuting ganito kami na wala na siyang tuluyan sa amin dahil alam kong hindi na kami mabubuo pa. Hindi na rin naman kami mag-asawa sa batas. Ilang taon na ba? 2 taon na rin palang nakaraan simula noong magising siya. Kinailangan kong gawin ang sa tingin ko na makakabuti sa kanya. Kahit nakapalit nun ay ang masaktan kami ng mga anak ko. Pero dahil mahal ko siya at mahal namin siya ng mga anak ko ay mas pinili namin na lumayo. Itinaguyod ko mag-isang mga anak ko dahil ayaw ko nang may nangyari sa kanyang masama. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan dahil kung ipipilit ko pa ay baka mawala na siya ng tuluyan sa amin. Nakaligtas siya noong araw na yon at tulog siya sa loob ng 3 taon. Isang milagro na lang ang mangyayari kung sakali man na maalala niya ako. At ngayon napapaisip na naman ako. Kailangan na naman ba naming umalis dito at lumayo sa kanya? Umiyak ako habang nagmamaneho ako dahil sobrang sakit ng puso ko, bumalik lahat sa akin. Kaya hindi ko alam kung kaya ko bang ipakita sa mga anak kong sarili ko ngayon. Alam ko na mag-aalala sila kapag nalaman nila na umiiyak na naman ako. Hanggat kaya kong pigilan ang sarili kong umiyak ay ginagawa ko. Huwag nila akong makitang ganito, pero hindi ko rin pwedeng itago sa kanila na nakita kong daddy nila. Dahil maliit lang ang Iloilo at alam kong magkikita sila sa ayaw at sa gusto ko. Bumiyahe ako papuntang port. Tumambay muna ako dito dahil gusto kong pagaanin ang pakiramdam ko. Nang maging okay na ako, umuwi na ako sa bahay namin. Ang bahay namin ngayon ay ang bahay pa rin ng mga magulang ko. Ipinaayos ko lang ito para maging matibay. Kaya nakapagdesisyon na ako. Hindi pwedeng kami na lang palaging mag-a-adjust. Sapat na mga taon na tiniis namin. Ngayon ay hahayaan ko na lang ang tadhana na mag-decide para sa amin. Kung ipagkakaloob ng Panginoon na mabuo ang pamilya namin, ay maluwag ko itong tatanggapin. Mami! Masigla akong sinalubong ng mga anak ko. Okay lang ba kayo dito? Tanong ko sa kanila. Opo, Mami. Nag-behave lang po kami. Nakangiting sabi ni Judah sa akin. Dahil dyan may prize ka sa akin. Saad ko sa kanya at binigay kong favorite niyang ice cream. Binigay ko rin ng para kay Julia. Nakakataba ng puso makitang masaya ang mga anak ko sa simpleng bagay na ginagawa ko para sa kanila. Inasikaso ko sila bago ko sila pinahiga sa kama nila. Mga anak, may sasabihin si Mommy sa inyo. Ano po yun, Mommy? Tanong sa akin ni Julia. Di ba sinabi ko sa inyong dahilan kung bakit wala sa tabi natin si Daddy? Yes po, and we understand naman po kasi love namin siya, sagot sa akin ni Judah. Kasi anak, nakita kong daddy niyo kanina. Dito na siya nag-work. Pagbibigay alam ko sa kanila. Nandito po siya? Babalik na po ba siya sa atin? Magaling na po ba siya?
Sunod-sunod na tanong nila sa akin. Hindi ko alam anak, pero hindi naman niya ako nakilala eh. Siguro nakalimutan na talaga niya ako. Pero it's okay basta safe siya, hindi ba? Gusto lang sabihin sa inyo ni Mami para alam niyo po. Kasi baka biglang makita niyo siya at ayaw ni Mami na umasa kayo. Sabi ko sa kanila. Naging tahimik silang dalawa na para bang nag-iisip sila. Kaya minsan hindi ko rin talaga alam ang tumatakbo sa isipan nila. Para sa mga bata na 5-year-old ay masasabi kong napakaswerte ko dahil matalino sila. Kaya minsan nakakatakot din dahil hindi nila sinasabi sa akin ang nasa loob nila. Mga anak, baka may gusto ba kayong sabihin kay Mommy? Malumani na tanong ko sa kanila. We understand po, sabay na sagot nila sa akin. Please tell me the truth. Gusto ni Mommy malaman ang nararamdaman niyo. We're sad Mommy kasi we don't have daddy. Kaya palagi nila kaming binubuli sa school kasi wala kaming daddy. But we love daddy po and we're okay Mommy even if we are sad. Because we understand the situation. Sagot sa akin ni Julia. That really breaks my heart. Their feelings are valid. Dahil karapatan nilang masaktan, karapatan nilang malungkot at magdamdam. Pero wala naman akong magagawa dahil hindi ko pwedeng ipilit ang lahat. Ipilit ko man hindi ko naman magagawang pilitin si Eman na tanggapin ang mga bata. I'm sorry mga anak, it's my fault. Dahil si Maming may kasalanan ng lahat. Kung sakaling na gusto niyong ipakilalang sarili niyo sa daddy niya, gawin niyo. Kasi karapatan niyo yun at hindi ko kayo pipigilan. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Umiiyak na sad ko sa kanila. Mahal na mahal ka rin po namin, Mommy. Don't cry na po kasi kaya po natin to. We're strong po, di ba? Yeah, we're strong. Niyakap nila ako kaya niyakap ko rin sila ng mahigpit. Sabay-sabay kaming umiyak hanggang sa nakatulog na sila. Hindi na ako umalis sa tabi nila at dito na ako natulog. Kinabukasan ihahatid ko na sila sa bago nilang school at naniniwala ako na magiging okay na silang dalawa dito. Kumaway ako sa kanila bago ako umalis. Ang nani nilang kasama nila ngayon. Kaya kampante naman ako magiging maayos sila dahil maasahan ko naman ito. Sa grocery store ako ngayon pupunta. Buong araw ako nandito para makapag-day off naman ang iba kong cashier. Gusto ko kasi na maayos ang pamamalakad ko para tumagal sila sa akin. Naging busy ako buong maghapon pero hindi ko inasahan na makikita ko si Eman dito sa grocery. Hindi siya nag-iisa dahil kasama niya si Josa ang katrabaho niyang si Silang. Nakakapit ito sa braso niya. Kaagad akong umiwas ng tingin at nagpatuloy sa trabaho ko. Pinilit kong maging okay. Hindi na niya ako asawa kaya magagawa na niyang gusto niya. At nakikita ko naman na masaya siya ngayon. Masaya siya sa piling ng iba. Wala sa sariling hinawakan kung suot kong wedding ring. Oo, suot ko pa rin ito dahil hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin na ako ang asawa niya na hanggang ngayon ay umaasa pa rin akong babalik siya sa akin. Sa amin, pinipigilan ko na pumatak ang mga luha ko kaya tinawag kong isa sa mga tauhan ko. Siya muna nga halili sa akin dahil hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang humarap sa kanya dahil nakapila na sila dito sa counter. Masakit palang makitang hindi na akong dahilan ng mga ngiti mo. Wala sa sariling sad ko habang nakaupo dito sa ilalim ng puno ng kahoy.